Walang Macy sa kwarto niya. Iyan ang unang pumasok sa isip ni Mauro Ilustre nang makita ang kama na maayos pa rin ang pagkakalupi ng kumot na para bang hindi man lang hinigaan. Malamig ang hangin mula sa aircon at ang katahimikan ng malaking silid ay biglang naging nakakabingi. Macy? Walang sumagot. Sinuyod ng kanyang mga mata ang bawat sulok ng pink na paraiso ng anak. Ang mga manika ay nakaayos sa estante. Ang mga libro ay nakasalansan sa mesa. Maging ang mga Crayola ay nasa loob ng kanilang kahon. Masyadong perpekto, masyadong malinis. Hindi ito ang kwarto ng isang batang 7 taong gulang. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Mauro. Macy? Mas malakas niyang tawag habang mabilis na tinungo ang walk-in closet. Wala. Sumilip siya sa banyo. Wala rin. Bumaba siya ng hagdan, 2 hakbang sa bawat baitang. Ang malawak nilang mansyon sa Forbes Park ay parang isang museo. Malaki, marangya, pero walang buhay. Yaya LV! Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame. Mula sa kusina, nagmamadaling lumabas ang matandang kasambahay. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Sir Mauro? Ano po iyon? Nakita mo ba si Macy? Wala siya sa kwarto niya. Namutla si Yaya LV. Naku sir, kani-kanina lang po ay nandito lang siya. Nag-agahan na naman po siya. Pero matamlay po talaga siya ngayon. Nagtiim ang bagang ni Mauro. Saan siya nagpunta? Nakalak ba ang mga gate? Opo sir, pero nag-aalangan ng matanda. Tumingin ito sa kalendaryong nakasabit sa dingding at sa isang iglap, naintindihan ni Mauro ang lahat. October 28, ang araw na yon, ang araw na pilit niyang tinatakasan sa kanyang isipan sa loob ng 8 taon. Sir! Bulong ni Yaya LV, puno ng awa ang mga mata. Anibersaryo po ngayon ni Ma'am Clarice. Para siyang sinampal ng katotohanan, isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa pagiging abala sa trabaho, sa mga meeting, sa mga numero sa stock market. Nakalimutan niya, sa dami ng iniisip niyang problema sa kumpanya, ang pinakamahalagang araw para sa kanyang anak. Nakalimutan niya, doon na sumabog ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi na ito simpleng pag-aalala, ito na ang takot ng isang ama na muling nabigo. Hanapin niyo siya. Bawat sulok ng bahay na to, halughugin niyo. Utos niya, at nagsimula na siyang tumakbo palabas patungo sa malawak na hardin. Ang araw na dapat ay ginugunita nila, ang alaala ng kanyang asawa, ay naging isang desperadong paghahanap sa nawawala nilang anak. Ilang minuto ng pagkasindak ang lumipas bago sila tinawag ng isang hardinero. Sir, si Ma'am Macy po. Nandito sa may media room sa may pool house. Tinahak ni Mauro ang daan na halos hindi na nila ginagamit. Ang pool house ay madilim at amoy luma. At doon, sa isang sulok, sa gitna ng kadiliman, ay may isang maliit na liwanag mula sa isang tablet. Nakatulala si Macy sa screen. Hindi man lang nito namalayan ang kanyang pagdating. Dahan-dahang lumapit si Mauro. Sa screen, isang babae na may kayumangging balat at buhok na parang hinahaplos ng araw ang masayang nagkukwento. Nasa ilalim siya ng tubig, napapaligiran ng mga isda at makukulay na corals. Ang boses nito ay mahinahon at puno ng pagmamahal para sa dagat. Ang mga koral na ito, sabi ng babae sa video, ay parang mga pamilya. Sama-sama silang lumalaki at pinoprotektahan nila ang isa't isa. Macy, mahinang tawag ni Mauro. Lumingon ang bata. Namumugto ang mga mata nito. May mga tuyong bakas ng luha sa kanyang pisngi. Anak, why did you run off? Nag-alala kami ni Yaya. Ngunit imbes na sumagot, mas humigpit ang yakap ni Macy sa tablet. Itinuro nito ang babae sa screen. Siya si Mermaid Isla, sabi ng bata sa basag na boses. Sabi niya, ang dagat daw. Kahit gaano kalungkot ang isang tao,
kaya niyang pagalingin. Umupo si Mauro sa tabi ng anak. Hinawakan niya ang balikat nito. "Baby, it's just a video." Biglang umiling si Macy. Tumingin ito sa kanya. At sa mga mata nito ay nakita ni Mauro ang lahat ng sakit na hindi nito masabi. "You forgot, Mommy." Isang salita lang yon, pero tumagos iyon hanggang sa kaluluwa ni Mauro. "No, anak. Daddy is just busy." "You're always busy?" Sigaw ni Macy, at ngayon ay tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. "You only love your company. Hindi mo na naaalala si Mommy. Si Mama Isla lang ang nakakaintindi. Siya lang." "Mama Ayla?" Naguguluhang tanong ni Mauro. "Siya." Muling turo ni Macy sa babae sa video. "Lagi niya akong kinakausap sa video. Sinasabi niya na okay lang maging malungkot, pero kailangan ko raw lumangoy ulit." Napabuntong hininga si Mauro. Pagod. Puno ng pagsisisi. "Macy, let's go inside. Mag-usap tayo." Pero umiling ang anak niya. Isang determinasyon ang biglang lumitaw sa mukha nito na ngayon lang niya nakita. "Ayoko." "Macy, please. Gusto ko siyang makita," sabi ng bata. Ang boses ay hindi na nagtatanong, kundi nag-uutos. "Gusto kong makita ang totoong Mermaid Isla." "Anak, she's a content creator. Baka nasa malayo siya. Hanapin mo siya, Daddy." Tinitigan siya ni Macy ng diretso sa mata. "Kung mahal mo pa rin ako, kung mahal mo pa rin si Mommy, hanapin mo siya. Gusto kong makita ang sirena ko." Natahimik si Mauro. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang nag-iisang yaman na iniwan sa kanya ni Clarice. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang batang unti-unting nalulunod sa kalungkutan. At ang babae sa screen na iyon, ang isla na iyon, ay ang nag-iisang salbabida na kinakapitan nito. Tumayo si Mauro. Hindi na siya nakipagtalo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hinalikan niya lang ang noo ni Macy, kinuha ang kanyang cellphone at tahimik na lumabas ng pool house. Pagbalik niya sa kanyang opisina sa loob ng mansyon, agad niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Arthur?" sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon, tulad ng isang CEO na nagbibigay ng utos. "Yes, Sir Mauro? May ipapahanap ako sa'yo. Isang content creator. Ang screen name niya ay Mermaid Isla." Nag-type si Arthur sa kabilang linya. "Okay, sir. May pangalan po ba tayo?" Tiningnan ni Mauro ang isang litrato ni Macy sa kanyang mesa. "Her real name is Isla Trinidad. Base sa mga video niya, mukhang nasa Batangas o Puerto Galera siya." "Noted, sir. Ano po ang kailangan ninyo sa kanya?" Huminga ng malalim si Mauro. Tumingin siya sa bintana, sa perpekto pero malungkot niyang hardin. Wala nang lugar para sa pag-aalinlangan. Gagawin niya ang lahat para sa ngiti ng kanyang anak. Kahit ano. "I don't care how. I don't care about the cost." Ayokong marinig ang salitang, "hindi pwede." "Sir, hanapin mo ang Isla Trinidad na yan. Bukas, gusto kong nakatayo na siya sa harap ng anak ko." Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa karagatan at sa kaluluwa ni Isla Trinidad. Hindi ito kulog, mas masahol pa. Ito ang tunog ng kasakiman, ang tunog ng dinamita. "Mga walang hiya," sigaw niya sa hangin, habang mabilis na inayos ang kanyang diving mask. Kahit mag-isa, hindi siya natakot. Ang takot ay isang luho na hindi niya kayang bayaran, lalo na kung ang tahanan niya ang sinisira. Mabilis siyang sumisid pabalik, at ang tumambad sa kanya ay isang tanawing dumudurog sa kanyang puso. Ang bahura na ilang taon niyang inalagaan ay parang binagyo. Mga patay na isda ang lumulutang. Ang dating makukulay na corals ay pira-piraso na lang, puti at walang buhay. Umahon siya, humihingal sa galit at pagod. Sa di kalayuan, nakita niya ang bangka ng mga mangingisda na nagmamadaling humakot ng kanilang huli. "Hoy!" Buong lakas niyang sigaw. Lumalangoy palapit sa kanila. "Alam niyo bang bawal yan? Sinisira niyo ang kinabukasan ng dagat."
Isang lalaking may peklat sa muka ang dumura sa tubig. Manahimik ka, Isla. Kung hindi ka lang babae, kanina ka pa namin sinaktan. Huwag kang mangialam dito kung gusto mo pang makita ang araw bukas. Nagtiim ang bagang ni Isla. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Hindi ako aalis hanggat hindi niyo tinatapon yang mga dinamita niyo. Nagtawanan ang mga lalaki, ngunit bago pa man sila makasagot, isang mas malakas na ugong ang narinig nila. Isang speedboat ng Coast Guard ang papalapit. Agad na nataranta ang mga mangingisda at mabilis na pinaandar ang kanilang bangka papalayo. Huminga ng malalim si Isla habang pinapanood silang tumakas. Panalo na naman siya sa araw na ito, pero pakiramdam niya ay talo pa rin siya. Tiningnan niya ang kanyang lumang GoPro na nakakabit sa kanyang braso. Basag na ang lente dahil sa impact ng pagsabog kanina. Isa na namang gastos, isa na namang problema. Pagod siyang lumangoy pabalik sa dalampasigan. Ang maliit niyang kubo ay nakatayo roon. Simple, pero para sa kanya ay isang palasyo. Pag-aari niya ito, pinaghirapan niya ito. Pagkatapos magbanlaw, habang pinapatuyo ang kanyang buhok gamit ang isang lumang tuwalya, isang lalaki, mula sa maliit na tindahan, sa may daungan ang tumawag sa kanya. Isla, may naghahanap sa'yo. Mukhang mayaman. Kumunot ang noo ni Isla. Sino naman ang maghahanap sa kanya? Wala siyang utang. Wala siyang kamag-anak na biglang yumaman. Naglakad siya papunta sa daungan at doon, nakita niya ang pinakakatawa-tawang tanawin sa buong buhay niya. Isang itim at kumikinang na van ang nakaparada sa dulo ng maalikabok na kalsada. At nakatayo sa tabi nito ang isang lalaking parang naligaw mula sa pabalat ng isang business magazine. Naka 3-piece suit ito na kulay abo na para bang may pupuntahang board meeting sa gitna ng tirik na araw. Ang kanyang sapatos na gawa sa balat ay kumikinang sa kalinisan, maliban sa alikabok na nagsisimula ng dumikit dito. Ang buhok niya ay perpektong nakaayos at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan at awtoridad. Para siyang isang konkretong pader sa gitna ng buhanginan. Isang lalaking nakaunipormeng barong na malamang ay driver o assistant nito ang lumapit kay Isla. Ma'am Isla Trinidad? Tumangulang si Isla. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa lalaking nakasuit na ngayon ay nakatingin din sa kanya. May kung anong lamig sa mga mata nito, isang klase ng pagtatasa na parabang sinusuri nito ang halaga ng isang bagay. Ako nga, sagot niya, habang pinipiga ang natitirang tubig sa dulo ng kanyang buhok. Ako po si Arthur, ang executive assistant ni Mr. Mauro Ilustre, sabi ng lalaki, sabay turo sa kanyang amo. Gusto ka po niyang makausap. Lumapit si Mauro, ang bawat hakbang ay may bigat. Hindi siya ngumiti. Miss Trinidad, I'm Mauro Ilustre. Alam ko, walang ganang sagot ni Isla. Nakita ko ang van mo. Hindi pinansin ni Mauro ang pambabara niya. May kinuha itong sobre mula kay Arthur. I'll get straight to the point. My daughter is a big fan of yours. She watches your videos religiously. Okay, sabi ni Isla. Naghihintay. Anong kailangan mo? Autograph? Isang bahagyang inis ang gumuhit sa mukha ni Mauro, pero mabilis din itong nawala. I need more than that. I want to hire you. Napakunot ang noo ni Isla. Hire me? Para saan? Tagalinis ng aquarium mo? I want you to be Mermaid Isla for my daughter's birthday. Diretsong sabi ni Mauro. I'll pay for your time, your costume, everything. Name your price. Inabot nito ang sobre. That's a down payment of 100,000 pesos. Just to show you I'm serious. Natawa si Isla. Hindi isang masayang tawa, kundi isang tawang puno ng pang-iinsulto. Hindi niya kinuha ang sobre. Tinitigan niya si Mauro mula ulo hanggang paa. Mr. Ilustre, sabi niya. Ang boses ay kalmado pero may talim. Ang ginagawa ko ay hindi isang costume party.
Hindi ako nagpapanggap na sirena para sa mga mayayamang bata na nababagot. Ang Mermaid Isla ay advocacy para ituro sa mga bata na mahalin ang dagat. Hindi ito for rent. I'm not renting you, Miss Trinidad. I'm compensating you for your services. Services? Lalong natawa si Isla. Anong tingin mo sa akin? Clown sa birthday party? Look sir, salamat sa offer pero hindi ako interesado. Hanapan mo na lang ng ibang sirena ang anak mo. Marami dyan sa ilalim ng dagat. Tinalikuran na niya ito. Pero nagsalita ulit si Mauro. At sa pagkakataong ito, may diin na sa boses nito. Lahat ng tao ay may presyo, Miss Trinidad. Baka hindi lang sapat ang offer ko. How much? 200,000? $500,000? Huminto si Ihla sa paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kaninang inis sa kanyang muka ay napalitan ng galit. Presyo? Ulit niya. Talaga bang ganyan kababaw ang tingin mo sa lahat ng bagay? Na lahat ng problema mo, kayang ayusin ang pera mo? Nilapitan niya ito. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito. Isang amoy na hindi nababagay sa alat ng hangin sa dagat. Ang dagat na ito, sabi niya, habang itinuturo ang karagatan, ay namamatay dahil sa mga taong tulad mo. Mga taong ang tingin sa kalikasan ay isang bagay na pwedeng bilhin at tapon-tapunan. At ngayon, darating ka dito sa kaharian ko at susubukan mong bilhin ang pagkatao ko? Kumuha siya ng isang tabong tubig alat mula sa balde na ginamit niya pang banlaw kanina. Hindi mabibili ng pera mo ang respeto at lalong hindi nito mabibili ang kaluluwa ng dagat. At sa harap ng kanyang nanlalaking matang assistant, walang pag-aalinlangang isinaboy ni Isla ang tubig alat sa mamahaling suit ni Mauro Ilustre. Gulat. Iyon ang unang reaksyon ni Mauro. Sinundan iyon ng matinding galit. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Walang sino man ang gumawa nito sa kanya. Walang sino man. You'll regret this, mariing sabi ni Mauro habang pinupunasan ang kanyang basang mukha. Umalis ka na, bago pa kita palanguin pabalik ng Maynila. Matapang na sagot ni Isla. Tumalikod si Mauro, ang pride ay nasugatan. Naglakad siya pabalik sa kanyang van. Bawat hakbang ay mabigat sa galit. Bubuksan na sana niya ang pinto nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula kay Yaya LV. Sinagot niya ito, handa nang isigaw ang kanyang pagkadismaya. Ngunit natigilan siya sa nakita. Sa screen, si Macy ay nakahiga sa kama, balot na balot ng kumot. Namumula ang mukha nito at pinagpapawisan. Umiiyak ito habang tulog. Sir! Umiiyak na sabi ni Yaya LV. Si Macy po, ang taas ng lagnat. Kanina pa po kayo hinahanap at narinig ni Mauro ang sinasabi ng anak niya sa gitna ng kanyang pagkadeliryo. Isang pangalan lang ang paulit-ulit nitong binibigkas sa pagitan ng mga hikbi. Mama Isla. Mama Isla, nasaan ka? It's dark. I'm drowning. Mama Isla. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nawala ang lahat ng galit. Nawala ang lahat ng pride. Ang natira na lang ay ang dumudurog na takot ng isang ama. Ibinaba niya ang tawag. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik kay Isla na nakatayo pa rin doon at masama siyang tinitingnan. Ang CEO ng Illustratech, ang lalaking kayang magpatumba ng mga kumpanya sa isang tawag lang, ay naglakad pabalik. Ngunit iba na ang kanyang tindig. Wala na ang ere. Wala na ang kapangyarihan. Huminto siya sa harap ni Isla. Ang kaninang matigas niyang mukha ay napalitan ng desperasyon. Ang kaninang malamig niyang mga mata ay nagmamakaawa na ngayon. Pakiusap. Natigilan si Isla sa biglaang pagbabago. Yumuko si Mauro Ilustre. Ang prinsipeng semento ay yumuko sa reyna ng dagat. Ang anak ko, may sakit siya. Hinahanap ka niya. Ikaw lang ang kailangan niya ngayon. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Ayla ang totoong tao sa likod ng suit. Isang amang natatakot.
Please, I'm begging you, tulungan mo ako. Ang boses niya ay basag. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Nakatayo si Ila sa harap ng isang salamin na mas malaki pa sa pinto ng kanyang kubo. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatitig sa sarili niyang refleksyon. Ang suot niya ay ang kupas niyang shorts at isang simpleng puting t-shirt. Ang buhok niya ay basa pa at medyo magulo. Pinatuyo lang ng hangin ng gabi habang nasa biyahe. Ang kanyang mga paa ay nakayapak pa rin sa malamig na marmol na sahig ng marangyang resort suite na ito. Sa likod niya, si Mauro Ilustre ay kausap ang isang doktor sa telepono. Ang boses ay pabulong pero puno ng pag-aalala. Paano siya napunta dito? Isang oras lang ang nakalipas. Gusto niyang lunurin ang lalaking ito sa dagat-alat. Ngayon, heto siya. Nasa loob ng teritoryo nito, handang gampanan ng isang papel na hindi niya kailanman pinangarap dahil lang sa isang salita. Iligtas. Ang salitang yon ang kahinaan niya. Iligtas ang corals, iligtas ang mga pawikan. At ngayon, iligtas ang isang batang hindi pa niya nakikita. Miss Trinidad. Napalingon si Isla, tapos na si Mauro sa kanyang tawag. Lumapit ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Isla ang pagod sa mga mata nito. Wala na ang yabang. She's in this room, sabi nito. Itinuturo ang isang pinto. The doctor said it's a psychosomatic fever. Her emotional distress is causing her physical sickness. They gave her medicine pero hindi gamot ang kailangan niya. Dugtong ni Ihala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mauro. Hindi. Huminga ng malalim si Ihla. Okay, let's do this. Pero isa lang ang kondisyon ko. Anything. Huwag mo akong tawaging Miss Trinidad. Ilay lang. Tumango si Mauro. Mauro. Dahan-dahang binuksan ni Isla ang pinto. Ang silid ay madilim. Maliban sa isang maliit na night lamp sa tabi ng kama. Isang maliit na figura ang nakabaluktot sa ilalim ng makapal na kumot. Si Yaya LV ay nakaupo sa isang silya sa sulok, mukhang pagod at nag-aalala. Nang makita siya, tumayo ang matanda at nagbigay galang. Ngumiti lang si Ihla. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kama. Rinig niya ang mahinang pag-ungol ng bata. Ang balat nito ay namumula sa lagnat. Umupo si Isla sa gilid ng kama. Naramdaman niya ang pag-init ng lagnat mula sa maliit na katawan. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Inalis ang mga hiblang dumidikit sa noo nitong pinagpapawisan. Hello, little starfish! Bulong niya. Ang boses ay kasing hinahon ng alon sa dalampasigan kapag dapit hapon. Sa narinig na boses, dahan-dahang iminulat ni Macy ang kanyang mga mata. Malabo ang mga ito at halatang nahihirapan, pero nang makita kung sino ang nasa tabi niya, isang maliit na kislap ang lumitaw. Mamamamaid. Hirap nitong sabi. Ang boses ay tuyo at paos. Ngumiti si Isla, isang nangiting totoo at hindi pilit. Ako nga. Narinig ko kasing may isang isdang nalulungkot, kaya lumangoy ako mula sa pinakamalalim na parte ng dagat para dalawin ka. Tumingin si Macy sa paligid. Hinahanap ang kanyang ama. Nakatayo si Mauro sa isang sulok malapit sa pinto. Nakasandal sa pader. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Para siyang anino, isang tagamasid sa sarili niyang mundo. Nakita ni Isla sa mukha nito ang pinaghalong sakit, pag-asa at pagkatalo. Ang makapangyarihang CEO ay walang magawa, kundi ang manood mula sa malayo. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ang pera niya ang solusyon, kundi ang babaeng isinaboy niya ng tubig alat kanina. Ibinalik ni Isla ang atensyon sa bata. Gusto mo bang magkwento ako? Tumango si Macy. Sige, sabi ni Isla. Alam mo ba, sa ilalim ng dagat, may isang hardin na gawa sa mga perlas. At doon,
Lahat ng isda na nalulungkot, o nawawala, o natatakot, doon sila pumupunta para gumaling. Habang nagsasalita si Isla, ang kanyang boses ay parang isang oyayi. Ang mga salita niya ay tungkol sa mga makukulay na isda, matatalinong pawikan, at mga kabibing kumakanta. Unti-unti, ang mabilis na paghinga ni Macy ay bumagal. Ang pagkunot ng noo nito ay nawala. Ang mga kamay nitong kanina'y mahigpit na nakakuyom sa kumot ay dahan-dahang nag-relax. Ilang sandali pa, pumasok si Yaya LV na may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Naku, Ma'am Ayla, kanina pa po ayaw kumain yan. Bulong ng matanda. Kinuha ni Ayla ang tray. Ako na po ang bahala. Macy, mahinahon niyang tawag. Kailangan nating kumain para lumakas ka at makalangoy ulit. Diba? Umiling si Macy. Ayoko po. Mapait. Hindi ito lugaw, sabi ni Isla, sabay kindat. Ito ay magic glowing sand mula sa hardin ng mga perlas. Kapag kinain mo to, bibigyan ka nito ng lakas ng isang pating at ng bilis ng isang dolphin. Napatingin si Macy sa mangkok. Pagkatapos ay kay Ayla. May pag-aalinlangan sa mga mata nito, pero mayroon ding kuryosidad. Kumuha si Isla ng kaunti sa kutsara at inihipan nito. Subukan mo lang. Isang subo para sa mga sea turtle. Dahan-dahang ibinuka ni Macy ang kanyang bibig at tinanggap ang lugaw. Nguya. Lunok. Masarap? Tanong ni Isla. Isang maliit. Halos hindi makitang tango ang sagot ng bata. Okay. Isang subo pa para sa mga butanding. Sinundan pa yon ng isa para sa mga starfish. Isa para sa mga clownfish. Hanggang sa halos maubos ni Macy ang laman ng mangkok. Sa buong panahong iyon, hindi gumalaw si Mauro mula sa kanyang kinatatayuan. Ngunit nakita ni Isla ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Ang tensyon sa kanyang mga balikat ay nabawasan. Ang guhit sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nawala. Nang matapos kumain, mas mulat na ang mga mata ni Macy. Tinitigan niya si Isla. Totoo ka po ba? Ngumiti si Ayla. Totoo ako. Sa lahat ng naniniwala, samahi ka ng dagat. At doon, sa gitna ng malamig at mamahaling silid, isang bagay na matagal nang nawawala, ang biglang lumitaw. Isang ngiti. Maliit lang ito. Isang bahagyang pag-angat sa gilid ng mga labi ni Macy. Pero para kay Mauro, ang maliit na ngiting iyon ay kasing liwanag ng araw. Para itong isang milagro. Nakita ni Isla ang paglunok ni Mauro, ang mabilis na pagkurap ng mga mata nito na para bang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Nang makatulog muli si Macy, isang mahimbing at payapang tulog na, sabay silang lumabas ng silid ni Mauro. Salamat, sabi ni Mauro. Ang boses ay mababa at puno ng emosyon na hindi pa naririnig ni Ayla mula sa kanya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Nagkibit balikat si Isla. Trabaho lang. Ngunit alam nilang pareho na hindi yun totoo. Magkano ang para sa gabing ito? Tanong ulit ni Mauro, bumabalik sa dati niyang ugali. Umiling si Isla. Hindi mo to kailangang bayaran. Ang makitang ngumiti ang anak mo, bayad na ako. Nagkatitigan sila. Sa pagkakataong ito, wala nang galit. Wala nang pangmamata. Tanging isang pag-unawa na hindi nila kailangan ng salita. Pareho silang napatingin kay Macy na natutulog. Ang kumot nito ay bahagyang nahulog sa balikat. Sabay silang lumapit para ayusin ito. At sa pag-abot nila sa kumot, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente, isang biglaang init. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay na para bang napaso. Nag-iwasan sila ng tingin. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Kinabukasan, maagang nagising si Ayla sa sofa kung saan siya natulog. Mas maganda na ang pakiramdam ni Macy. Ang lagnat ay nawala na. Para maiba ang paligid, nagpasya si Mauro na mag-agahan sila sa restaurant ng resort sa tabi ng pool.
Masaya si Macy habang kinukwentuhan ni Isla tungkol sa mga alimango. Tumatawa na ito. At habang pinapanood sila, naramdaman ni Mauro ang isang kapayapaan na 8 taon na niyang hindi naramdaman. Para silang isang normal na pamilya, isang masayang pamilya. Well, 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 anong gandang pamilya naman ito. Isang boses ng babae, matinis at puno ng sarkasmo, ang bumasag sa kanilang sandali. Sabay silang napalingon, isang babaeng nakasuot ng mamahaling puting bestida at malaking sunglasses ang papalapit sa kanilang lamesa. Ang bawat hakbang nito ay may kumpiyansa. Perpekto ang makeup. Perpekto ang buhok. Tumingin ito kay Mauro na may matamis na ngiti. Ngunit nang dumapo ang tingin nito kay Isla, ang ngiti ay nawala at napalitan ng isang mapanuring tingin mula ulo hanggang paa na puno ng pag-insulto. Mauro, darling, sabi ng babae, sabay halik sa pisngi ni Mauro. Hindi mo man lang sinabi sa akin na nandito ka. And who? Tiningnan niya si Isla na para bang isa itong dumi sa ilalim ng kanyang sapatos. Is this? Naramdaman ni Mauro ang paglamig ng hangin sa kanilang paligid. Ang pangalan ng babae ay Tanya. Tanya Valderrama. Anak ng isa sa pinakamalaking business partners ng kanyang kumpanya. Maganda, matalino, at ayon sa kanilang mga pamilya, ang perpektong kandidata para maging susunod na Mrs. Ilustre. Para kay Mauro, si Tanya ay isang obligasyon, isang relasyon na pinipilit ng kanilang mga magulang para sa negosyo. At sa sandaling ito, isa siyang istorbo. Tanya, formal niyang bati, tumatayo. What a surprise! I didn't know you were in town. I was visiting our property here and heard you were around. Sabi ko, I have to say hi. Sagot ni Tanya. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis kay Isla. Hindi mo man lang ipapakilala ang kasama mo? Ang paraan ng pagkakasabi niya sa salitang kasama ay puno ng pangmamaliit. Bago pa man makasagot si Isla, inunahan na siya ni Mauro. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Isla sa isang paraan na parehong nagpapakita ng suporta at pag-aari. Nagulat si Isla sa ginawa niya. Maging si Mauro ay nagulat sa sarili niyang kilos. This is Isla Trinidad, matatag niyang sabi. She's a marine conservationist at nandito siya bilang personal na panauhin ko. Ang diin sa salitang personal ay hindi nakaligtas kay Tanya. Ang matamis nitong ngiti ay bahagyang nawala. Oh, I see, sabi lang nito. Tumingin ito kay Macy. Hello, sweetie. Tita Tanya has a gift for you. May inabot itong isang kahon na may mamahaling ribbon, isang bagong tablet. Tanya, hindi mo kailangang mag-abala, sabi ni Mauro. It's no bother at all. Anything for my favorite girl. Tumingin ulit ito kay Isla. So an environmentalist. How quaint. Tumayo si Isla. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Masaya akong makilala ka, Ma'am Tanya. Kung papayagan niyo kami, may schedule pa kasi kami ni Macy. First swimming lesson niya ngayon. Hindi na hinintay ni Isla ang sagot. Hinawakan niya ang kamay ni Macy. Tara na, Little Mermaid. The water is calling us. Masayang tumango si Macy. Kinalimutan na ang tablet sa lamesa at sumama kay Isla papunta sa pool. Naiwan si Mauro kasama si Tanya. Mauro, what is the meaning of this? Tanong agad ni Tanya nang makaalis ang dalawa. Sino ang babaeng yon? She looks common. Bakit kasama siya ng anak mo? Tiningnan ni Mauro si Tanya. At sa unang pagkakataon, imbes na makaramdam ng obligasyon, inis ang naramdaman niya. She is the person who made my daughter smile for the first time in months. Kaya kung ako sa'yo, Tanya, you will treat her with respect. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod na siya at sumunod sa pool. Ang nakita niya roon ay isang tanawing nagpahinto sa kanyang paghinga. Nakasuot si Isla ng itim na rash guard at board shorts. Simple lang,
Pero habang tinuturuan niya si Macy na mag-float, ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang basang balat. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa tilamsik ng tubig. Malakas siya, malusog, at puno ng buhay. Siya ang kabaligtaran ng lahat ng bagay sa mundo ni Mauro na malamig, kinakalkula, at gawa sa salamin at bakal. "Daddy, come join us!" sigaw ni Macy. "Tinuturuan ako ni Mama Isla kung paano maging isda." Nag-atubili si Mauro. Hindi siya sanay sa ganito. Ang tubig para sa kanya ay para lang sa mga mamahaling yate, hindi para sa paglalaro. "Hindi kagat ang tubig, CEO." Biro ni Isla, nakangiti. "Come on, kailangan ni Macy ng kalaro." Napabuntong hininga si Mauro at hinubad ang kanyang polo. Pumasok siya sa tubig. Malamig. Ngunit ang init ng ngiti ng kanyang anak ay sapat na para mawala ang panlalamig niya. Sinubukan niyang turuan si Macy pero masyado siyang seryoso, masyadong teknikal. "No, anak. Your form is wrong. Straighten your back." "Mauro," saway ni Isla. Tumatawa. "Hindi ito board meeting. Hayaan mo siyang mag-enjoy. Ang paglangoy ay tungkol sa tiwala, hindi sa forma." "Paano?" tanong niya. At sa tanong na yon, hindi lang paglangoy ang tinutukoy niya. Lumapit si Isla. "Ganito. Relax. Let the water hold you." Hinawakan nito ang kanyang mga braso at inayos ang kanyang pwesto. Ang pagdampi ng balat nito sa kanya ay nagdulot ng pamilyar na kuryente. Napatitig siya sa mukha nito na ilang pulgada lang ang layo. Nakita niya ang maliliit na patak ng tubig sa mga pilik mata nito. Naamoy niya ang alat ng dagat sa buhok nito. Biglang sumigaw si Macy, I'm sinking." Sabay silang nataranta. Sabay silang lumangoy para sagipin si Macy. Nagkabanggaan sila sa ilalim ng tubig. At nang umahon sila, hawak-hawak na nilang pareho si Macy sa magkabilang braso. Ngunit si Macy ay hindi nalulunod. Sa katunayan, tumatawa ito ng malakas. "Got you!" sigaw ng bata. Halatang sinadya ang lahat. Naiwan silang dalawa na magkalapit. Ang isang kamay ni Mauro ay napunta sa baywang ni Isla para suportahan ito. Ang mga braso ni Ayla ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Ramdam nila ang paghinga ng isa't isa. "Mukhang may malaking plano para sa atin ang anak mo," bulong ni Isla, isang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Hindi makasagot si Mauro. Nalunod siya sa lalim ng mga mata nito. Gabi. Pagkatapos ng hapunan, natulog na si Macy, pagod sa buong araw na paglalaro. Nag-alok si Isla na maglakad-lakad muna sa dalampasigan bago matulog. Sumama si Mauro. Tahimik sila habang naglalakad. Tanging ang tunog lang ng alon ang kanilang naririnig. "Bakit mo ginagawa ito?" basag ni Mauro sa katahimikan. "Ang pag-aalaga sa corals, ang pagprotekta sa dagat. Mukhang mahirap, walang gaanong pera." Tumingin si Isla sa karagatan. "Dahil utang ko ang buhay ko sa dagat na to. Noong bata ako, dito ako tumatakbo kapag malungkot ako. Kapag walang makain sa bahay, dito kami kumukuha ng isda. Ang dagat, hindi siya namimili ng mamahalin. Mayaman ka man o mahirap, yayakapin ka niya." "Ikaw?" balik tanong ni Isla. "Bakit ka palaging mukhang pasan mo ang mundo?" Nagulat si Mauro sa tanong. Walang nangahas na tanungin siya ng ganoon. 8 years ago, simula niya, ang boses ay mababa. "My wife, Clarice. She died. Simula noon, ibinuhos ko ang lahat sa trabaho at kay Macy. Naging routine ang lahat. Kailangan lahat kontrolado dahil natatakot ako. Natatakot akong may mawala ulit sa akin kapag hindi ko kontrolado ang lahat." Tumango si Ayla. "Ang dagat, hindi mo kayang kontrolin. Minsan, kailangan mo lang magpadala sa agos niya." Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng kalawakan na puno ng bituin, hindi sila ang CEO at ang diver. Sila ay dalawang taong may kanya-kanyang sugat na nakahanap ng kapayapaan sa piling ng isa't isa. Pabalik na sila sa resort nang mangyari ito. Isang bato
na natatakpan ng lumot ang naapakan ni Isla sa madilim na bahagi ng daan. Aray! Narinig ni Mauro ang pagdaing nito at ang tunog ng pagdulas. Sa isang iglap, hindi na nag-isip ang kanyang utak. Ang katawan niya na ang kumilos. Mabilis siyang lumingon at sinalo ito. Ngunit dahil sa bigat at bilis, pareho silang nawalan ng balanse. Bumagsak sila sa buhanginan. Si Mauro ang nasa ilalim, naramdaman niya ang malambot na buhangin sa kanyang likod. At si Isla, nakapatong sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay ilang sentimetro na lang ang pagitan. Ang mainit na hininga ni Isla ay tumatama sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa baywang nito. Ang mga mata nila ay nagkasalubong sa dilim. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib at ang ugong ng mga alon na paulit-ulit na humahalik sa dalampasigan. Bumilis ang tibok ng puso ni Isla. Ang buhangin sa ilalim ni Mauro ay malamig, pero ang katawan nito sa ilalim niya ay nag-iinit. Ang mga kamay nito sa kanyang baywang ay marahan pero matatag. Ramdam niya ang bawat paghinga nito, ang bawat pagtibok ng puso nito na sumasabay sa kanya. Sa dilim, ang tanging liwanag lang ay mula sa buwan at sapat na yon para makita niya ang kislap sa mga mata ni Mauro. Isang kislap ng pagkagulat, ng pag-aalinlangan at ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati. Gusto niyang bumangon. Sinasabi ng utak niya na bumangon na siya, na masyado na itong delikado, na mali ito. Pero ang katawan niya ay ayaw sumunod. Para siyang magnet na hinihila papalapit. Dahan-dahan, itinaas ni Mauro ang isang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Isla. Ang pagdampi ng daliri nito sa kanyang pisngi ay parang kuryente. Napapikit siya. Isla, bulong nito. Ang pangalan niya ay parang isang panalangin. Iyon na sana. Ang sandaling iyon, ang pagitan ng kanilang mga labi, ay unti-unti nang nawawala. Ngunit isang security guard mula sa resort ang nag-ikot at ang ilaw ng flashlight nito ay biglang tumama sa kanilang direksyon. Sino yan? Agad silang nagkatinigan at mabilis na tumayo, na para bang mga teenager na nahuli sa akto. Pinagpagan ni Isla ang buhangin sa kanyang damit. Ramdam na ramdam ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kami po to, Manong. Guests lang, sagot ni Mauro. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang boses. Nagpatuloy ang guard sa paglalakad. Naiwan silang dalawa sa isang awkward na katahimikan. Ang mahika ng sandali ay nabasag na pasensya na, sabi ni Isla, hindi makatingin ng diretso. No, it's my fault. Mabilis na sagot ni Mauro. Ako dapat ang nag-ingat. Hindi na sila muling nagsalita hanggang sa makabalik sila sa resort. Isang good night. Napabulong na lang ang kanilang binitawan bago pumasok sa kani-kanilang silid. Ngunit sa gabing iyon, pareho silang hindi nakatulog. Ang alaala ng buhanginan, ng pagdampi ng kanilang mga balat, at ng halos maganap na halik ay paulit-ulit na naglalaro sa kanilang isipan. Ang araw ng ikapitong kaarawan ni Macy ay dumating. Nagpasya si Mauro na gawin itong isang sorpresa. Isang maliit pero eleganteng dinner party sa dalampasigan sa isang pribadong bahagi ng resort. May mga parol na nakasabit sa mga puno ng niyog, isang mahabang lamesa na puno ng pagkain, at isang maliit na banda na tumutugtog ng malumanay na musika. Mama Ayla, you look like a princess, manghang sabi ni Macy nang makita si Ayla. Totoo. Sa tulong ni Yaya LV, na-transform si Isla. Ang suot niya ay isang simpleng flowy dress na kulay asul dagat na ipinabili ni Mauro. Ang buhok niya ay nakapusod ng bahagya na may ilang hibla na hinahayaang humalik sa kanyang mukha. Isang manipis na makeup lang ang nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Nang makita siya ni Mauro, natigilan ito. Para siyang nasilaw. Ang babaeng palaging naka-shorts at t-shirt ay naging isang diwata. At nang ngumiti ito sa kanya, naramdaman ni Mauro ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan.
paghanga. "You're beautiful," sabi niya. At sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan na mula si Carla. "Ikaw din. You don't look like a CEO tonight." Nakatawa si Mauro. Nakalinen polo lang kasi siya at khaki shorts. Pakiramdam niya ay mas malaya siya. Mas totoo. Ang gabi ay puno ng tawanan. Masayang-masaya si Macy. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isla si Mauro na tumawa ng malakas, hindi isang pilit na ngiti. Naglaro sila, kumain, at nagkwentuhan. Nang tumugtog ang banda ng isang mabagal na kanta, hinila ni Macy ang dalawa. "Dance, dance," nagkatinginan sila. "I don't dance," sabi ni Mauro. "Me neither," sabi ni Ihla. "Please," pagmamakaawa ni Macy gamit ang kanyang pinaka-cute na mga mata. Walang nagawa si Mauro, inabot niya ang kanyang kamay kay Isla. "May I have this dance, Miss Trinidad?" Ngumiti si Ihla at tinanggap ito. "Of course, Mr. Ilustre." Nagsayaw sila sa ilalim ng mga bituin, sa saliw ng mahinang musika at ng alon. Inilagay ni Mauro ang kanyang mga kamay sa baywang ni Ila. Ipinatong naman ni Isla ang kanyang mga kamay sa mga balikat nito. Dahan-dahan silang gumalaw. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Ang kanilang mga mundo, na dati magkaibang magkaiba, ay nag-isa sa sayaw na yon. "Salamat," bulong ni Mauro. "For everything." "Para saan?" "For bringing my daughter back. For bringing me back." Tumingin si Isla sa kanya. "Mauro?" Sa gilid ng kanilang mga mata, nakita nila si Macy na pumapalakpak. Pumikit ang bata at bumulong. I wish Mama Ayla is my real mommy," narinig nilang sabi nito. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanilang mga puso. Para itong isang basbas, isang pahintulot. Huminto sila sa pagsasayaw. Magkaharap. Ang musika sa paligid ay tila nawala. Ngunit sa di kalayuan, sa isang madilim na sulok, may isang aninong nanonood. Si Tanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit habang hawak ang kanyang cellphone. Kitang-kita niya ang lahat. Ang sayaw, ang mga titig, ang namumuong pag-ibig. "Commoner!" bulong niya sa sarili. Puno ng laso ng boses. "You think you can steal what is mine? Let's see." Nagdial siya ng isang numero. "Hello? Nasaan na yung inutos ko sa'yo?" Sabi niya sa kausap. "Good. Ilabas mo na yan. Ngayon na." Bumalik ang atensyon ni Isla at Mauro sa isa't isa. Ito na naman yung sandali. Pero ngayon, wala nang hahadlang. "Isla," muling sabi ni Mauro. Dahan-dahan siyang yumuko. Dahan-dahan ding ipinikit ni Isla ang kanyang mga mata. Naghihintay. Bigla, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang ingay mula sa malaking projector screen na in-setup para sa birthday video ni Macy. Natigilan ang lahat. Napatingin sila sa screen at ang bumungad sa kanila ay isang video. Isang video na kuha mula sa malayo. Ang nasa video ay si Isla at may inaabot siyang sobre na puno ng pera mula sa isang lalaking hindi nila kilala. Ang video ay grainy at malabo pero kitang-kita ang transaction. Pagkatapos, isang malaking text ang lumitaw sa screen na may kasamang boses ng isang narrator. Exclusive! Ang tinatagong sikreto ni Mermaid Isla, aktivista sa umaga, gold digger sa gabi. Paano niya biniktima ang bilyonaryong CEO na si Mauro Ilustre? Parang isang bomba ang sumabog sa gitna ng masayang pagdiriwang at ang shrapnel nito ay tumusok ng direkta sa puso ni Isla. Napatulala siya sa screen. Ang kanyang utak ay sinusubukang iproseso ang nakikita. Kilala niya ang lalaki sa video. Isa iyong mangingisda na nanghiram sa kanya ng pera noong nakaraang linggo para sa pagpapaospital ng asawa nito. Iyon ang perang inipon niya mula sa mga donasyon para sa kanyang advokasya. Iyon ang perang ibinabalik sa kanya sa video. Isang simpleng pagbabayad ng utang.
Pero hindi iyon ang ipinapakita ng video. Sa pamamagitan ng maingat na pag-edit, paglalagay ng malisyosong musika at ng mga nakasulat na salita, ang simpleng eksena ay naging isang maruming transaksyon. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang ilan ay mga business associates ni Mauro na inimbita para sa isang maliit na salo-salo. Kinuha nila ang kanilang mga cellphone, kinukuhanan ng litrato at video ang screen. Ang kanilang mga tingin ay napunta kay Isla, mga tinging puno ng paghuhusga at pangaalipusta. Oh my God, is that her? Kawawa naman si Sir Mauro, mukhang na-scam. Kaya pala biglang naging close, mayaman pala ang target. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi totoo yan. Bulong niya, pero parang walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Lumingon siya kay Mauro, naghahanap ng tulong, ng kakampi. Ngunit ang nakita niya sa mukha nito ay hindi ang inaasahan niya. Nakita niya ang pagkagulat, pagkalito, at isang bagay na mas masakit pa sa lahat, isang anino ng pagdududa. Si Mauro ay nakatitig sa screen, pagkatapos ay sa kanya, pagkatapos ay pabalik ulit sa screen. Ang kanyang utak na sanay sa lohika at ebidensya ay hindi agad makapag-isip. Ang video ay masyadong kapani-paniwala. Ang timing, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanila, ay masyadong perpekto. Ang sandaling iyon ng pag-aalinlangan, kahit isang segundo lang, ay parang isang sampal kay Ila. Sa lahat ng tao sa mundo, ang pagdududa mula sa kanya ang pinakamasakit. Lumabas si Tanya mula sa dilim. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Mauro, darling, are you okay? Oh my God! Anong klaseng tao ang gumawa nito sa'yo? Inakbayan niya si Mauro na para bang siya ang biktima. Tumingin si Tanya kay Isla at sa likod ng kanyang kunwaring awa, nakita ni Isla ang tagumpay sa mga mata nito. Ngumisi ito. Doon naintindihan lahat ni Isla. Si Tanya, siya ang may pakana ng lahat. Ikaw, nanginginig na sabi ni Isla. Ikaw ang gumawa nito. What are you talking about? Painosenteng sagot ni Tanya. Bakit ko naman gagawin yan? Baka naman may mga kaaway ka lang talaga dahil sa lifestyle mo. Hindi totoo yan, muling sabi ni Isla. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Tumingin siya kay Mauro, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Mauro, maniwala ka sa akin. Peke yan. Frame up lang yan. Ngunit si Mauro ay hindi makasagot. Paralisado siya. Ang isip niya ay nagtatalo. Ang imahe ng babaeng minahal niya, si Clarice, ay biglang pumasok sa isip niya. Si Clarice ay simple at hindi materialistiko. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay inaakusahan ng pagiging kabaligtaran nito. Nalilito siya, nasasaktan, at ang kanyang pananahimik, ang kanyang katahimikan, ang sumira sa lahat. Para kay Isla, ang katahimikang yon ay isang hatol, isang kumpirmasyon ng kanyang pinakamatinding kinatatakutan, na sa huli, ang isang tulad niya ay hindi kailanman paniniwalaan laban sa isang tulad nila, na sa mata ng isang Mauro Ilustre, siya ay mananatiling isang commoner na may presyo. Daddy, what's happening? Ang boses ni Macy ang pumutol sa tensyon. Nakatayo ang bata sa gitna ng lahat. Umiiyak. Hindi maintindihan ang nangyayari. Ang masaya niyang kaarawan ay biglang naging isang bangungot. Why are they shouting at Mama Isla? Tanong ng bata. Humihikbi. Mama Isla is not bad. Sinubukan ni Tanya na hawakan si Macy. Come here, sweetie. Let's go. That woman is dangerous. No! Sigaw ni Macy. Tinabig ang kamay ni Tanya. I want Mama Isla. Pero ang sakit ay masyado ng malalim para kay Isla. Ang kahihiyan, ang pagtataksil na naramdaman niya mula sa katahimikan ni Mauro. Sobra na. Mauro, sabi ni Isla sa huling pagkakataon.
Ang boses ay basag na. Tumingin ka sa akin at sabihin mo sa akin na naniniwala kang kaya kong gawin yan. Itinaas ni Mauro ang kanyang tingin. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Isla ang sakit at pagkalito sa mga ito. Pero wala siyang nakitang tiwala. At iyon na ang sagot. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Isla. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi niya hahayaang makita nilang lahat. Nadurog siya. Akala ko iba ka. Sabi niya, ang boses ay puno ng pait. Hindi lang para kay Mauro, kundi para na rin sa sarili niya dahil umasa siya. Tinalikuran niya silang lahat. Mama Ayla, where are you going? Humahagulgol na sigaw ni Macy. Don't leave me! Nagpatuloy lang sa paglakad si Ayla. Bawat hakbang ay parang may tinik. Bawat hikbi ni Macy ay parang isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang likod. Isla, wait! Narinig niyang tawag ni Mauro na para bang bigla itong natauhan. Pero huli na ang lahat. Hindi na lumingon si Isla. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga parol. Palayo sa musika. Palayo sa batang umiiyak para sa kanya. Tumakbo siya sa dilim ng dalampasigan kung saan ang tanging kasama niya ay ang galit na alon at ang durog niyang puso. Ang sumunod na araw ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Wala nang tawanan ni Macy sa paligid. Wala na ang amoy ng alat ng dagat na daladala ni Isla. Ang natira na lang ay ang mamahaling pabango ni Tanya at ang bigat sa dibdib ni Mauro. Nagising si Mauro na masakit ang ulo. Hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga nangyari. Ang sakit sa mga mata ni Isla, ang pag-aalinlangan sa sarili niyang puso, ang pagtakbo nito palayo. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Isla. Hindi ito sumasagot. Nagpunta siya sa kubo nito sa may daungan. Walang tao. Ang pinto ay nakakandado. Nagtanong siya sa mga mangingisda. Ang sabi nila, umalis daw si Isla bago pa man sumikat ang araw. Dala ang lahat ng gamit nito. Naglaho ito, na para bang isa lang siyang panaginip. Let her go, Mauro. Sabi ni Tanya habang nag-aalmusal sila. Siya na ang umupo sa pwesto kung saan dating umuupo si Isla. She was a fraud. Malinaw ang ebidensya. You're lucky na laman natin agad bago ka pa niya mas lalong maloko. Hindi sumagot si Mauro. Tinitigan lang niya ang kanyang pagkain. Wala siyang gana. Besides, dagdag ni Tanya, Macy needs stability. Someone. Proper. Hindi isang kung sino lang na galing sa kung saan. Sa pagbanggit sa pangalan ni Macy, doon lang kumilos si Mauro. Tumayo siya. Where is Macy? Nasa kwarto. Ayaw lumabas. Ayaw kumain. Walang pakialam na sagot ni Tanya. She's just throwing a tantrum. Makakalimutan din niya ang babaeng yon. Umakyat si Mauro sa kwarto. Kumatok siya. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang kurtina ay sarado. Madilim ang silid. Si Macy ay nakahiga sa kama. Nakatalukbong ng kumot. Yakap-yakap ang isang maliit na manikang sirena na ibinigay sa kanya ni Isla. Anak? Mahinang tawag ni Mauro. Hindi gumalaw si Macy. Macy, baby, you need to eat. Please. Go away. Narinig niyang bulong ng bata. You made Mama Ayla go away. You didn't believe her? I hate you. Ang mga salitang I hate you ay parang mga pako na ibinaon sa puso ni Mauro. Mas masakit pa ito kaysa sa pagkawala ng milyon-milyong piso sa stock market. Umupo siya sa gilid ng kama. Anak, it's complicated. No, sigaw ni Macy at ngayon ay humarap na ito sa kanya. Ang mga mata ay namumugto at puno ng galit. You're a liar. Sabi mo you will make me happy. Pero pinaiyak mo si Mama Isla. Pinaiyak mo ako. Walang masabi si Mauro. Dahil totoo ang lahat ng sinasabi ng anak niya. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Si Macy ay bumalik sa dati. Mas malala pa.
Hindi na ito nagsasalita. Palagi lang itong nakatingin sa malayo. Ibinalik siya ni Mauro sa Maynila, sa pinakamagaling na child psychologist, ngunit walang nangyari. Ang lagnat nito ay pabalik-balik. Ang dating kislap sa mga mata nito ay tuluyan ng namatay. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina sa bahay, tinitingnan ang mga medical reports ni Macy, naramdaman ni Mauro na siya na mismo ang nalulunod. Napasabunot siya sa kanyang buhok sa frustration. Ano bang ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang laptop. Muli niyang pinanood ang video. Paulit-ulit, may mali, may hindi tama. Masyadong maginhawa, masyadong perpekto. Tinawagan niya si Arthur, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Arthur, I have a job for you. It's confidential. I want you to investigate someone for me. Sino po, sir? Tanya Valderrama. Sir? Nagulat si Arthur. Just do it. I want to know everything. Her bank records, her phone calls, everything from last week. I don't care about the legality. Just get it done. Makalipas ang 2 araw, pumasok si Arthur sa opisina ni Mauro. May dalang isang folder. Sir, ito na po. Binuksan ni Mauro ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuyod ang mga dokumento. Bank statements, call logs, at isang report mula sa isang private investigator. At doon, nakita niya ito. Isang money transfer, malaking halaga. Ipinadala ni Tanya sa isang media production house 2 araw bago ang birthday ni Macy. Ang pangalan ng production house ay kilala sa paggawa ng mga black propaganda at fake news. Sunod niyang nakita ang isang record ng pagbili. Bumili si Tanya ng isang high-end spy camera at ang huli, ang pinakamatibay na ebidensya, isang kopya ng orihinal at hindi pa edit na video na nakuha ng investigator mula sa isang disgruntled employee ng production house. Pinanood ni Mauro ang orihinal na video. Nandoon ang buong pag-uusap. Salamat talaga, Aisla, sa pagpapahiram. Sabi ng mangingisda. Heto na ang bayad. Malaking tulong ito sa asawa ko. Walang anuman, Mang Rody, sagot ni Aisla sa video. Basta't wag na kayong gagamit ng dinamita, ha? Mas malaki ang mawawala sa atin sa huli. Nang matapos ang video, ibinagsak ni Mauro ang laptop sa sahig. Sumabog ito. Pero wala siyang pakialam. Ang naramdaman na niya ay hindi lang galit. Ito ay isang matinding pagsisisi na parang lason na gumagapang sa kanyang buong sistema. Tama si Macy, tama ang kanyang anak. Pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan dahil mas madali itong paniwalaan. Ipinagkanulo niya ang tiwala ng nag-iisang tao na nagbalik ng ilaw sa kanilang madilim na mundo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Arthur, cancel my meeting with the Valderramas. Forever. Pero sir, and one more thing, putol ni Mauro, ang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Find Isla Trinidad. I don't care where she is. Kahit saang sulok ng Pilipinas, hanapin mo siya. Now, pagkababa ng telepono, tumakbo siya paakyat sa kwarto ni Macy. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang kanyang anak ay gising, nakatingin sa bintana. Macy, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Daddy was wrong. I was very, very wrong. Lumingon si Macy. Walang emosyon ang mukha nito. Nagkamali si Daddy, anak, at itatama ko ang lahat. Tumingin siya sa mga mata ng anak niya. Isang pangako ang namumuo sa kanyang puso. We're going to find her. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Daddy will bring Mama Ayla home. Ang hangin sa loob ng convention hall ay malamig at mabigat. Para kay Aisla, para itong tubig na unti-unting pumupuno sa kanyang baga. Ginagawa siyang hirap huminga. Nakatayo siya sa backstage, pinagmamasdan ng daan-daang tao na nakaupo sa audience. Mga kapwa environmentalists, mga estudyante, mga miyembro ng media, at mga kinatawan mula sa gobyerno. Dati,
Ang ganitong karaming tao ay magbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon, para silang isang hukbo ng mga hukom na naghihintay lang sa kanyang pagbagsak. Isang linggo na ang nakalipas mula nang tumakbo siya palayo sa birthday party na yon. Isang linggo ng pagtatago, ng pag-iyak sa gabi, at ng pagtatanong sa sarili kung saan siya nagkamali. Ang video na gawa-gawa ni Tanya ay kumalat na parang apoy sa social media. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng pag-asa para sa karagatan, ay naging simbolo na ngayon ng pagkukunwari at kasakiman. Isla Trinidad, Gold Digger. Mermaid Isla, ang sirena ng pera. Ang mga komento ay walang awa. Ang mga sponsors ng kanyang foundation ay isa-isang umatras. Ang mga proyektong pinaghirapan niya ay nakansela. Ang mundong binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob lang ng isang gabi. Isla, ikaw na ang susunod. Ang boses ng stage manager ang gumising sa kanya mula sa masamang panaginip. Ito na, ang International Marine Conservation Conference. Dito niya dapat ilulunsad ang kanyang pinakamalaking proyekto. Isang community-based coral rehabilitation program. Pero ngayon, dito niya rin tatapusin ang lahat. Huminga siya ng malalim. Para ito sa dagat, Isla, sabi niya sa sarili. Kahit ito na lang ang huli. Naglakad siya papunta sa entablado. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Nang tumama ang spotlight sa kanya, ang bulungan ng mga tao ay biglang lumakas. Nakita niya ang kanilang mga mapanuring tingin. Narinig niya ang pag-click ng mga kamera. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya, sinusubukang patatagin ang kanyang boses sa kabila ng panginginig. Ako po si Isla Trinidad. May ilang umirap, may ilang nagbulungan. Pinikit niya ang kanyang mga mata saglit. Inisip niya ang kapayapaan sa ilalim ng tubig. Inisip niya ang ngiti ni Macy. At sa isang iglap, bumalik ang kaunting lakas niya. Nandito po ako ngayon. Hindi para pag-usapan ang proyektong dapat kong ilulunsad. Huminto siya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Nandito ako para magpaalam. Nagulat ang mga tao. Natahimik ang bulungan. Sa mga nakaraang araw, ang pangalan ko po ay nadungisan. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Ang advokasya na iningatan ko ng buong buhay ko ay ginawang isang kasinungalingan at masakit man pong aminin. Pero sa ngayon, natalo na po ako. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Dahil dito, formal ko pong inihahayag ang aking pag-atras mula sa lahat ng aking mga proyekto sa marine conservation. Hindi ko po hahayaang madamay ang mga importanteng issue ng ating karagatan dahil lang sa personal kong problema. Siguro hindi talaga ako ang tamang tao para dito. Maraming salamat po. Tatalikod na sana siya. Handa nang bumaba ng entablado at tuluyang maglaho. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ngunit bigla, isang malakas na tunog ang narinig niya. Ang tunog ng 2 malaking pinto sa likod ng hall na bumukas ng may puwersa. Boom! Lahat ng tao ay napalingon, pati na rin si Isla. At ang nakita niya ay nagpahinto sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo roon si Mauro Ilustre. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay lukot, na para bang nagmamadali siyang nagbihis. Hingal na hingal siya. At sa tabi niya, hawak-hawak ang kanyang kamay, ay si Macy. Sa likod nila ay may 2 lalaking nakasuit, mga abogado siguro, at ilang unipormadong pulis. Ang buong hall ay natahimik. Walang nakaintindi sa nangyayari. Hindi pinansin ni Mauro ang daan-daang matang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakapako lang sa iisang tao. Kay Isla. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata nito. Nakita niya ang mga luha. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang sakit na higit pa sa anumang business deal na nawala sa kanya. Daddy,
It's Mama Isla, bulong ni Macy. Ang boses ay puno ng pag-asa. Naglakad si Mauro. Hindi, tumakbo siya. Tumakbo siya sa gitnang aisle, palapit sa entablado. Hila-hila si Macy. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ulit, mas malakas ngayon. Umakyat siya ng entablado. Kinuha niya ang isa pang mikropono mula sa lectern. Huminto siya sa tabi ni Ayla. Humarap siya sa audience. Humarap siya sa buong mundo. Sandali lang! Sigaw niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Napatingin si Ayla sa kanya, puno ng pagkalito. Huwag kayong maniwala na susuko na siya. Paglilinaw ni Mauro, at ngayon ay tumingin siya ng diretso kay Isla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ng determinasyon, at ng isang bagay na mas malalim pa. Dahil ang babaeng ito, sabi niya sa audience, ngunit ang mga salita ay para kay Ayla, ay ang pinakamatapang at pinakamatapat na taong nakilala ko. Kinuha niya ang kamay ni Ayla. Malamig ito at nanginginig. Hinawakan niya ito ng mahigpit. At ang babaeng ito ay walang kasalanan. Ang buong convention hall ay parang napunta sa ilalim ng tubig. Walang humihinga, walang kumikilos. Lahat ay nakatingin sa dalawang tao sa entablado. Para kay Mauro, wala siyang ibang nakikita kundi si Isla. Ang gulat sa mga mata nito, ang pagtulo ng mga luha na hindi na nito napigilan. Mauro, anong ginagawa mo dito? Nanginginig nitong tanong. Sapat lang para marinig niya. Hindi siya sumagot. Sa halip, humarap siya sa audience. Humarap siya sa mga kamera. Ito na ang sandali. Walang atrasan. My name is Mauro Ilustre. Panimula niya, ang kanyang boses ay malakas at klaro. Ang boses ng isang CEO nasanay mag-utos. At ako ang bilyonaryong CEO na di umano'y biktima sa viral video na yon. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa hall. Pero nandito ako ngayon para sabihin sa inyong lahat ang totoo. Itinaas niya ang isang USB flash drive na hawak ng isa niyang abogado. Nandito sa aking kamay ang orihinal at hindi pa edit na video, kasama ang lahat ng ebidensya na magpapatunay na ang video na kumalat online ay isang malisyosong paninira, isang kasinungalingan. Nagsignal siya sa technical booth. Ilang sandali pa, ang malaking screen sa likod nila, ang parehong screen na pinag-uusapan ang tungkol sa climate change kanina, ay biglang ipinalabas ang orihinal na video ni Isla at ni Mang Rody. Malinaw ang kanilang pag-uusap. Malinaw na pagbabayad ito ng utang. Ang video na kumalat ay gawa-gawa. Isang frame-up na binuo para sirain hindi lang ang pangalan ni Isla Trinidad, kundi pati na rin ang advokasya na pinaghirapan niya. Lumingon siya kay Tanya na nakaupo sa unahan, namumutla at hindi makapaniwala. At ang taong nasa likod ng lahat ng ito, itinuro niya si Tanya, ay walang iba, kundi si Miss Tanya Valderrama. Lahat ng kamera ay napunta kay Tanya. Sinubukan nitong tumayo at umalis, ngunit ang mga pulis na kasama ni Mauro ay magalang pero matatag na humarang sa kanyang daan. Mrs. Valderrama, you are invited for questioning regarding the possible violation of the Cybercrime Prevention Act for libel and manipulation of digital evidence. Sabi ng isang pulis. This is ridiculous. You have no proof. Sigaw ni Tanya. We have your bank records. We have the testimony of the people you paid. And we have you. Malamig na sagot ni Mauro. Nawalan ng kulay ang mukha ni Tanya habang sinasamahan siya ng mga pulis palabas. Ngunit hindi pa tapos si Mauro. Hinarap niyang muli si Isla. Sa pagkakataong ito, ibinaba niya ang mikropono. Ang mga susunod niyang sasabihin ay para lang sa kanya, kahit na ang buong mundo pa ang nakikinig. Isla, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. I'm sorry. I'm sorry kung nagduda ako.
I'm sorry kung hindi kita pinaniwalaan nung mga oras na pinakakailangan mo. Ako. I was a coward. Natakot ako at dahil sa takot na yon, nasaktan kita. Mauro, hindi, putol niya. Hayaan mo akong matapos. Ang totoo, hindi ikaw ang nanloko sa akin. Ako ang nanloko sa sarili ko. Matagal ko nang isinara ang puso ko. Tinuruan ko ang sarili ko na lahat ng bagay ay may presyo, na lahat ay transaksyon lang. Pero dumating ka. Hinawakan niya ang dalawang kamay ni Ayla. Dumating ka at sinabuyan mo ng tubig alat ang mamahalin kong suit. Dumating ka at tinuruan mo ang anak kong ngumiti ulit. Dumating ka at tinuruan mo akong mabuhay ulit. Hindi lang basta huminga, kundi ang mabuhay. Sa puntong ito, ang mga luha ni Aisla ay malayang bumabagsak na. Ako ang humabol sa iyo, Aisla. Ako ang nagpumilit na pumasok sa mundo mo. At kung may gold digger man sa ating dalawa, ako yon. Dahil ang hinahanap ko ay isang kayamanan na hindi kayang bilhin ng pera. At nakita ko yon sa'yo. Yumuko siya. At sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng media, sa harap ng buong mundo, lumuhod ang isang Mauro Ilustre. I am in love with you, Aisla Trinidad, deklara niya. At kung papayagan mo ako, gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko para patunayan sa iyo na karapat-dapat ako sa tiwala at pagmamahal mo. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig lang ay ang pag-iyak ni Isla. At bigla, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Bumitaw si Macy sa kamay ng isang assistant at tumakbo papunta sa entablado. Tumakbo ito ng mabilis. Ang kanyang maliit na mga binti ay buong lakas na gumalaw. Yumakap ito nang mahigpit sa baywang ni Isla. Ibinaon ang kanyang mukha sa damit nito. Mama Ayla, humahagulgol na, sabi ng bata. Please don't leave again. Please, please come home with us. Ang mga salitang yon, ang yakap na yon ang sumira sa huling pader na nakapalibot sa puso ni Ayla. Tumingin siya kay Macy, tumingin siya kay Mauro na nakaluhod pa rin. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang yumuko at niyakap ang dalawa. Isang mahigpit na yakap, ang yakap ng isang pamilya na muling nabuo. Sa isang iglap, ang buong convention hall ay sumabog sa isang malakas na palakpakan. 6 na buwan ang lumipas. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa karagatan ng Batangas, nag-iiwan ng mga kulay kahel, rosas at lila sa kalangitan. Ang tunog ng masayang tawanan ni Macy ay sumasabay sa marahang paghampas ng alon sa dalampasigan. Mas mabilis, Daddy! Mas mabilis! Sigaw ng bata habang tinutulak siya ni Mauro sa isang duyan na isinabit sa pagitan ng 2 puno ng niyog. Okay. Hold on tight, Little Mermaid. Tumatawang sagot ni Mauro. Mula sa maliit na kubo, ang parehong kubo na minsan ay naging saksi sa galit at pagtataboy, na ngayon ay tahanan na ng pagmamahal. Pinanood sila ni Isla. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, hawak ang 2 baso ng malamig na buko juice at isang ngangiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Ang buhay ay nagbago. Ang kaso laban kay Tanya ay umusad. Napatunayan itong guilty at naharap sa kaukulang parusa. Ang Illustratech, sa ilalim ng bagong direksyon ni Mauro, ay naging isa sa pinakamalaking taga-suporta ng mga environmental causes sa bansa. Nagtayo sila ng Clarice Illustre Marine Sanctuary bilang pag-alaala sa kanyang yumaong asawa at bilang simbolo ng bagong simula. Ang pangalan ni Isla Trinidad ay tuluyan ng nalinis. Ang kanyang naudlot na proyekto ay natuloy sa tulong ng pondo mula sa kumpanya ni Mauro. Pero mas pinili niyang manatili sa kanyang maliit na komunidad. Naniniwalang ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Mukhang pagod na ang CEO. Biro ni Isla nang lumapit siya kay Mauro. Inabot niya ang isang baso ng buko juice. Mas mahirap palang maging ama kaysa magpatakbo ng kumpanya.
Hingal na sagot ni Mauro, pero baka sa kanyang muka ang purong kaligayahan. Kinuha niya ang baso at uminom. Salamat. Umupo sila sa buhanginan, magkatabi, habang pinapanood si Macy na ngayon ay naglalaro na sa mga kabibe. Naaalala mo ba noong una tayong nagkita? Tanong ni Isla. Dito mismo sa lugar na to. Gusto mo akong bilhin? Napangiti si Mauro. At sinabuyan mo ako ng tubig alat. Best business decision I ever made. Nagtawanan sila. Sinong mag-aakala? Sabi ni Isla habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mauro, na ang isang prinsipe ng semento at isang reyna ng dagat ay pwedeng magsama. Siguro, sagot ni Mauro habang pinipisil ang kamay nito. Kailangan lang talaga ng puso natin ng isang lugar na matatawag niyang tahanan. At ang tahanan ko ay kung nasaan ka. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, tinawag nila si Macy. May inihanda silang sorpresa. 3 maliliit na parol na papel na may mga kandila sa loob. Anong gagawin natin dito, Mama Ayla? Tanong ni Macy. We're going to make a wish, sagot ni Ayla. At ihahatid ng dagat ang mga hiling natin sa mga bituin. Isa-isang sinindihan ni Mauro ang mga kandila. Ang maliit na apoy ay nagbigay liwanag sa kanilang mga muka sa papalalim na gabi. Ako muna! Masayang sabi ni Macy. Pumikit siya ng mariin. I wish na hindi na aalis si Mama Isla. Ever. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang parol sa tubig. Sumunod si Mauro. Tumingin muna siya kay Isla at kay Macy, ang 2 babae na bumuo muli sa kanya. I wish. Bulong niya. For more days exactly like this. For a lifetime of this. Itinulak din niya ang kanyang parol. At sa huli, si Isla. Pumikit siya. Hindi siya humiling ng kahit ano. Sa halip, nagpasalamat siya. Nagpasalamat siya sa mga alon na nagdala kay Mauro sa kanyang dalampasigan. Nagpasalamat siya sa sakit ng nakaraan na nagturo sa kanya kung paano maging matatag. At nagpasalamat siya para sa pamilyang hindi niya inaasahan, ngunit matagal na palang hinahanap ng kanyang puso. Ang tunay na pag-ibig ay parang dagat. Bulong niya sa sarili. Inaalala ang isang bagay na matagal na niyang pinaniniwalaan. Minsan maalon, pero laging naghihilom. Pinakawalan niya ang kanyang parol. Magkakasamang lumutang ang 3 parol sa kalmadong tubig. Ang kanilang maliliit na ilaw ay parang mga bituing sumasayaw sa ibabaw ng karagatan. Niyakap ni Mauro si Isla mula sa likod habang si Macy ay yumakap sa kanilang mga binti. Magkasama, pinanood nila ang mga parol na unti-unting lumayo. Dala ang kanilang mga pangarap, pangako at pasasalamat. Dito sa yakap ng isa't isa, sa ilalim ng libu-libong bituin, sa dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat, natagpuan nila hindi lang ang pag-ibig, kundi ang kanilang tahanan.